Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing saan mang dako ng mundo. Okay, nasa mabuti po kayong kalagayan, higit sa lahat spiritually as well as physically na narating itong ating pong pag-aaral. At ang aking hangad palagi mga kapatid ay pahalagahan po natin higit sa lahat ang ating spiritual na buhay sapagkat ito'y pang pang-eternidad mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa inyong mga panalangin, suporta sa alinmang paraan dahil nagpapatuloy pa rin po ang ating ministry at pagtuturo ng all scripture rightly dividing. Patuloy po tayo magtulungan, magdalanginan at magpatibayan, magaliwan lahat ng ninanais ng Diyos o itinuturo ng Diyos sa kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga minamahal na anak. Ngayon pong gabi ay ating pong tutunghayan ang Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Dito po tayo mag-focus sa ating pong theme sa ating pong paksa ngayon mga kapatid, ano po? O paksa ngayon. At basahin po muna bago ko po ilalahad kung ano po yung ating pag-uusapan batay po sa kontekstong ito. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Kilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat na kami inibig mo, tinanggap mo, pinagpala mo, at lahat, Panginoon, ng bawat mabubuting bagay na ipinagkaloob mo sa amin ng libre, amin na pong tinatangkilik, tinitindigan, at nararapat lamang na isa pamuhay upang malalahati ka namin at mapaglingkuran sa paraang ninanais mo. Salamat sa mga salita mo, naway malalahati ka, maitanyag ang iyong salita, hindi ang aming mga sarili, mapatibay po kami. Sa iyo pong kapurihan at karangalan, sa pangalan po ng Panginoon Kristo, na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating theme ngayong gabi mga kapatid ay hinango po natin mismo sa verse 1. Sabi po ni Paul, be therefore followers of God as dear children. So yun po yung ating tatalakayin at gagamitin po natin ang buong Ephesians mga kapatid at ilang mga talata sa kasulatan. Kung kinakailan meron po tayong time tungkol sa bagay na ito. Malawak po ang subject na ito, subalit at this moment ay magko-confine muna tayo dito sa book of Ephesians. So, followers of God as dear children. Yan po yung ating pag-uusapan. Okay. Now, ito pong salitang, mapapansin po ninyo, ang verse 1 ay nagsimula ng mga katagang, be therefore followers of God. So, yung salitang therefore, kung gayon, ito po ay isang conclusive word, conclusion, ang pinapatungkulan mga kapatid. Hindi po maiwasan na ang ating topic o theme ngayon ay may malaking kaugnayan pa rin sa ating pinag-uusapan, sa ating mga nakaraang theme, sa mga nakaraang pagtalakay mga kapatid. Halimbawa, tungkol sa nature of God, or nature of man na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, o ibinahagi sa atin ng Diyos, kagaya ng kanyang image and likeness, kung maalala nyo. Napag-usapan po natin ang tungkol sa nature of man. Napag-usapan din po natin ang tungkol sa kung ano ba yung imahe, image and likeness of God na ipinagkaloob niya, ibinigay niya sa tao. At nakita po natin sa ating mga pagtalakay na ang tao ay meron pong spirito, kaluluwa, at katawan. So, kagaya ng Diyos, meron po siyang spirit, meron po siyang kaluluwa, meron po siyang katawan, ibinahagi po niya mismo. Yung kalikasan na yan o yung image and likeness na yan sa tao. Ganun po tayo kahalaga. Ganun po kahalaga ang tao sa harapan po ng Diyos. Hindi po kagaya ng hayop ang turing ng Diyos sa atin. Now, dito po sa verse 1 na gaya ng binanggit ko ay meron pong katagang therefore. Okay? So yung salitang therefore, dito sa Book of Ephesians ay 7 beses pong ginamit. 7 times po yan. Okay? At meron tong malaking kaugnayan sa ating pamumuhay, sa ating practice, sa lifestyle. Okay? Sa ating testimony, we will say, kung ano yung nakikita sa ating buhay bilang mananampalataya na kay Kristo.
Halimbawa, bumalik po tayo sa chapter 4 verse 1. Sabi ni Paul, I therefore the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So ito isang pagsamo ni Paul, ano po? Na bilang isang bilanggo ng Panginoong Kristo, nakikiusap sa na tayo lumakad ng karapat-dapat o nararapat sa pagkakatawag na itinawag sa atin. So, ito pong Ephesians 4, 5, and 6 ay ito na po yung practical aspect ng ng book of Ephesians. Okay? Now, so verse 17, the same chapter, this I say, therefore, yan naman po yung salitang therefore, I testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles in the vanity of their minds. So, negative naman, huwag tayong lumakad na kagaya ng ibang mga hentil. Ibang translation, wala na po yung salitang other. Dahil hindi po lahat ng mga hentil, kagaya po natin ng mga member ng body of Christ ay lumalakad in the vanity of the mind. Dahil meron po tayong Diyos, meron po tayong salita ng Diyos, meron po tayong Kristo sa ating buhay. Okay. So, example po yan ng mga salitang therefore na ginamit dito po sa Book of Ephesians. So, pwede po niyo explore yan, mga kapatid. Okay. And then, ang salitang follower, mga kapatid, kung titingnan po natin ang definition nito sa dictionary, ay one who comes, goes, or moves after another. Ulitin ko po, one who comes, goes, or moves, kumikilos after another. May sinusundan. Okay? In the same course, sa parehong tahakin or course. Okay? One that takes another as his guide in doctrines. Halimbawa, mga kapatid po, in truth, or as an example. One who obeys, isa na sumusunod, sumasamba, at nagbibigay parangal sa Diyos. Okay? So kung maalala ninyo ay nagkaroon din po tayo ng topic last Sunday tungkol sa worship or service that pleases the Lord. Ano po ba yung pagsamba o paglilingkod na nagbibigay kasiyahan sa Diyos? At again, hindi po talaga pwedeng ihiwalay doon sa kalikasan natin, doon sa likeness and image of God na ibinigay sa tao. So magsisimula po yan sa espiritu. Then, kaluluwa at katawan. Maalala niyo, 1 Thessalonians 5:23, number 1 po ang espiritu sa pananaw ng Diyos, sa viewpoint ng Diyos, hindi po ang katawan. Laging nag-uumpisa sa espiritu na kung saan may connection, may kaugnayan sa salita ng Diyos. Hindi po sa kaluluwa o emosyon o will ng tao. Ayan. Okay. Now, tungkol po tayo sa ilang mga talata pa sa mga sulat ni Paul. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 4. Dito po ay ginamit ang salitang follower. Okay, dahil nandyan po sa ating mismong talata yung salitang follower. 1 Corinthians 4:16, wherefore, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, I beseech you. Ito'y pakiusap. Di po ito isang demanding na charge. Okay? I beseech you, be followers of me. At kapag ang apostol natin na nagsalita, ano po, be followers of me, we must believe. We must by faith take God at His word through Paul. Ano po? And hindi po yung sasalungat po tayo. Another verse is 1 Corinthians 11:1. Karamihan sa mga rightly dividers ay alam po ito. Sabi niya uli, pangalawang beses sa mga taga-Korinto, be followers of me. Ang mga taga-Korinto ay may problema, mga kapatid, sa kanila pong doktrina. Marami po silang false doctrines na tinatangkilik at dahil may maling aral ay may maling pamumuhay din. Pamumuhay sila carnally. At isa sa mga dahilan ay dahil hindi po nila sinusunod si Paul. They do not follow Paul by faith. Hindi po tayo basta susunod kay Paul nang hindi sinasabi ng kasulatan. We follow him because the scriptures tell us na sumunod. Dahil sabi sa verse na ito, be followers of me even as I also am of Christ. So yun po yung paraan ng pagsunod natin kay Paul. Gaya ng pagsunod niya sa ating Panginoon sa Kristo. Batid natin ang kanyang mga aral, tinuturo, mga kapatid, ano po, nihayag sa kanya ay para sa ating mga members ng body of Christ, largely Gentiles, sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, mga kapatid, ano po? Verse 17. Ito po ang sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos naman po.
Brethren, be followers together of me. Okay, sama-sama kayong maging tagasunod, tagasunod ko. And mark them its walk, so as ye have us for an example. So napapansin niyo yung salitang followers, no, ay may kaugnayan talaga sa pagsunod o pamumuhay ng mananampalataya. 1 Thessalonians 1:6, and ye became followers, sabi ni Paul sa mga Thessalonica naman, you became followers of us. Kasama po dito si Silvanus at si Timotheus, yung us niya. And of the Lord, of course, no, at ng Panginoon, di pwedeng hiwalayan sa Panginoon. Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Tinanggap dito mga taga-Thessalonica ang pangangaral ng salita ng Diyos na narinig na nila mula kina Paul, na hindi salita ng tao kundi word of God which effectively works in them or worketh in you, sabi ni Paul, that believe. 1 Thessalonians 2:13. Then sa chapter 2 verse 14, the same book, for ye brethren became followers, sa mga taga-Thessalonica pa rin, of the churches of God which in Judea in Christ Jesus. So itong Church of God which in Judea in Christ Jesus ay mga Jewish believers, mga members ng Little Flock. Hindi lang sina Paul ang naging follower nila. In what sense na naging followers ng mga taga-Thessalonica ng Churches of God, Jewish church, you will say, no, sa Judea. Sabi ng verse, for ye also have suffered like things of your own countrymen. Okay? Even as they have of the Jews. So persecuted sila, nag-suffer sila ng persecution itong mga believing Jews sa Israel. Gayon din ang mga taga-Thessalonica. Sinundan nila yung pagtitiis, suffering, na nangyari sa mga mananampalataya sa Judea, na mga Hudyo, mga members ng Little Flock. Now, so yun po yung katagang therefore at saka followers, no? Diyan po sa verse 1. Now, let's move dito po sa susunod na phrase or expression, dear children. So dito itinatawag po tayo na dear children. Hindi po ito tumutukoy sa lahat ng tao, sa lahat ng tao sa mundo, no po. Hindi po lahat ng tao ay mga minamahal na anak ng Diyos. Hindi po totoo na lahat ng tao, regardless of religion or believer man o unbeliever, ay anak ng Diyos. May ganyan po kasing paniniwala na tayong lahat daw po ay anak ng Diyos. Hindi po totoo yan. Makikita natin mismo dito sa konteksto ng Ephesus kung sino po ang mga anak ng Diyos. Okay? At silipin po natin saglit mga kapatid kung ano po ba yung mga pagpapala. Okay? Dahil gaya ng sinabi ko, practical section po itong chapter 5. So, pwede po tayong sumilip sa chapter 1 para makita natin kung sino po itong mga dear children of God at kung meron sila at pagpapala sila. Okay, kay Kristo. Sabi ng verse 3, no? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, what bless us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, malinaw na tayo po ay blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In Christ. Hindi po ito tumutukoy sa mga wala kay Kristo. Okay, at ang ating blessings diyan ay spiritual. Everything that we have now in our possession in Christ na nasa heavenly places ay spiritual. Yan po ang blessings natin ngayong dispensation of the grace of God. Hindi po mga material na bagay. Now, verse 4 speaks of our being elected. Tayo po ay chosen. So, isa yan sa mga blessings, we will say, na kung saan ay tinanggap natin at kung saan ay kinalalagyan po natin. So, kabilang tayo sa mga tinatawag na chosen or elect of God. Hindi dahil individually pinili niya tayo, kundi doon sa purpose of God, even before the world began, magkakaroon ng isang church or grupo ng mga tao in Christ. Yun po ang tinutukoy mga kapatid. No? Wala pang mundo, wala pang tao ay may purpose and plan. If I'm going to use the word plan, ang Diyos in Christ. At ang tawag sa kanila ay mga chosen. Okay? At ang chosen dito mga kapatid ay may kaugnayan sa paglilingkod, service, hindi chosen unto salvation. I mean, hindi yung ang Diyos ay pumulot na merong isang arbitrary act na tinatawag na ginawa, kundi na kung saan ay namulot siya ng gusto niyang iligtas. Hindi po ganun ang doctrine of election sa Word of God.
Okay? So, chosen us in Him because we are in Christ. Lahat ng tao pwedeng mapabilang sa mga tinatawag na elect or chosen kung sasampalataya sila sa gospel of salvation. So, ang pinili dito ay ang church, the body of Christ, okay, before the world began. According kasi, chosen us in Him before the foundation or before the foundation of the world, to be accurate. Ano po? Yung before the world began, nasa ilang mga sulat po, halimbawa, 2 Timothy 1:9. So, yung God's own purpose and grace ay ipinagkaloob sa atin, not according to our works, in Christ Jesus before the world began. Ayan po. So, dito sa verse na ito ay chosen tayo. Okay? Ang purpose, malinaw, that we should be holy. Hindi po sinabing that we should be saved from sin and its punishment. Hindi. Dahil ang church, the body of Christ po ang chosen. Hindi po mga unbelievers ang chosen, kundi ang body of Christ. Hindi po mga unsaved people. That we should be holy and without blame before Him in love. Okay? Then sa verse 5, isa sa mga, another blessing is predestinated. Tinalaga tayo ng una, destined before. Ano po yung predestination dito? Unto the adoption of children by Jesus Christ. Ilagay po tayo doon sa kalagayang tayo po ay full-grown sons with all the rights and privileges. Mana, something like that. Di tayo tinuturing ng Diyos na mga bata. Nilagay kagad tayo doon sa position na tayo ay kanyang mga anak, mga full-grown, mature sons. Okay? With complete knowledge, okay, with all the rights and privileges, with all the blessings that God has given us in Christ. And po mga kapatid. So, yan ay according to the good pleasure of His will. Okay, another word, another issue ng predestination ay nandun po sa Romans 8. Ginamit din po yan sa Romans chapter 8, verse 29, 28, 29, and 30. So, tayo din po ay predestinated to be conformed to the image of His Son. Yun ay future kung saan we will be having glorified bodies like our Lord Jesus Christ sa context ng Romans chapter 8. Okay? And another blessing is, sabi ng 6, accepted. Tayo po ay tinanggap ng Diyos Ama sa minamahal. Sino po yung beloved? Our Lord Jesus Christ. Siya po yung beloved. Okay? In the beloved or in the beloved. Okay? Hindi po tayo ang tumanggap, kundi siya ang tumanggap sa atin. Sa verse 7, tayo po ay tinubos. Meron tayong katubusan through His blood. Katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan. Then, of course, dahil tinubos ang lahat ng ating kasalanan, meron po tayong kapatawaran. Magkarugtong po yan. The forgiveness of sins. Sa verse 8 ay yung riches of His grace. Sa verse 7 ay pinasagana tungo sa atin in all wisdom and prudence. What a blessing to have the wisdom of God, yung abounding sa atin, yung riches of God's grace. All information that we can know about the riches of God's grace ay pinasagana ng Diyos in all wisdom and prudence, at nandito yan sa mga kasulatan. Having made known unto us the mystery of His will. What a blessing na sa Church, the body of Christ, ay pinagkaloob o ipinaalam yung misteryo ng kanyang kalooban. So we don't need to ask God, what is your will? Maghahanap tayo kung saan-saan. Titingin sa mga circumstances. Hindi na po. Because made known na po. Hindi yung ipapaalam pa lang at hahanapin mo kung saan. Nasa Word of God na po yan. Kompleto na ang Word of God. Okay? At yan ay according to His good pleasure, sa mabuting kasiyahan ng Diyos na kanyang nilayan sa kanyang sarili. Then another blessing is that meron na tayong inheritance. Ayon sa verse 11, nakatanggap na po tayo ng mana. Dahil tayo nga po ay predestinated to the adoption of children by Jesus Christ Himself. Of course, dahil mga anak, sabi ng Romans 8:14, 16, 17, ay mga tagapagmana. Heirs of God. Imagine that. Tagapagmana ka ng Diyos. The God who owns everything, who created the heavens and the earth. The Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and Lord of Lords, ay sabi nga ng Romans 8 ay joint heirs with Christ. What a grace, what a blessing. Okay? Hindi po mawawala kailanman yung blessing or kayamanan na yan. Another one is
Verse 13, tayo po ay sealed, sinelyohan, tinatakan. Pagpapatunay tayo na tayo pagmamayari ng Diyos. Pagpapatunay na mayroon tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Pagpapatunay na mayroon tayong katiyakan ng katubusan ng ating katawang mabubulok dahil sa Ephesians 4:30, yung ating seal is unto the day of redemption. Yung redemption na yun, a redemption of our body from the bondage of corruption. We are waiting for that sa coming of our Lord Jesus Christ. Yung redemption sa 1:7 ay redemption of sins. Forgiveness of sins. Okay. Sa verse 14, binanggit ulit ang ating inheritance. And then sa 1 chapter 1 pa rin po tayo. Let's move to verse 20. Dito na po tayo sa verse 23. Ano po? Tayo po ay sinasabi po dito na ang body of Christ ay kapuspusan ng Panginoong Kristo. Na siyang pupuno sa lahat that filleth all in all. Ang pinag-uusapan po dito ang heavenly places. Na kung saan nandun po yung heavenly kingdom. Na kung saan nandun po yung mga trono, dominions, principalities, powers. Na kung saan ang body of Christ ang pupuno sa mga posisyon yon. So we have access to that at we are privileged to be in that position, heavenly government, no, in the world to come, mga kapatid. Kaya ang paglilingkod po nawa natin ay maging totoo, batay sa katotohanan para hindi po masayang, mga kapatid. Ito pong pagkakataong ito na ibinagkaloob sa atin. A blessing. We can reign and sit with Christ in the heavenly places in His kingdom, mga kapatid. Then sa chapter 2, sinasabi po dito na tayo ay another blessing is quickened, made alive. Dati patay po tayo sa kasalanan, sa paglabag at kasalanan. Pero ngayon ay buhay na tayo. Wala sa atin ang buhay ng Diyos noon, but we have now the life of God, the life of Christ, the life of the Godhead. They are indwelling us, mga kapatid. Okay, maliban dyan, sa verse 4, sabi ng verse 4 ay inibig tayo. Okay, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Inibig na po tayo ng Diyos at Calvary through our Lord Jesus Christ when He gave Himself for us. Verse 5, quicken. Then sa verse 5, saved. Alam po natin lahat ito. Tayo ay saved by grace through faith. What salvation? From sin and its penalty or punishment. At ang salvation na yan ay, of course, hindi sa ating sarili. Kaloob ng Diyos yan, hindi sa ating mga gawa. What a blessing. We don't need to worry kung tayo ba ay ligtas, no? Dahil hindi naman nakasalalay sa ating ginagawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Kristo at sa kanyang katapatan, hindi sa ating katapatan. Then sa verse 10 ng chapter 2, tayo tinatawag na workmanship. Tayo po ay nilalang ng Diyos in Christ para sa mabubuting gawa. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, sa mundong ito ay created in Christ. Lahat lang ng member ng body of Christ unto good works. So kung may mga tao lang na pwedeng magpakita o kasangkapan ng Diyos para maipahayag yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa man, yan ay yung mga member ng body of Christ na namumuhay ayon sa katotohanan, walking by faith, or followers of God as dear children. Okay? Of course, huwag natin kalilimutan, sa espiritu nag-uumpisa, sa kaluluwa, and then sa katawan. Ayan. Okay. And then sa kalagayan natin dispensationally, pupunta pa chapter 2, pupunta pa tayo. Sa kasalukuyan tayo po ay napalapit sa Diyos. Sa time pass, malayo po tayo ang mga Gentiles. Okay? Wala tayong pag-asa, wala tayong Kristo, wala tayong covenants. But now, malaking pagkakaiba. Ibang-iba ang pakikitungo din ng Diyos sa mga Gentiles ngayong dispensation of the grace of God. What a grace, once again. He is our peace. Ang Panginoon sa Kristo ang ating peace. At hindi po tayo mag-worry kung tayo ba ay kinagagalitan o kinapopuotan ng Diyos. He is our peace. Okay? Being justified by faith, we have peace with God. And Christ is our peace. In this context, si Kristo mismo yung nagpaging isa sa dalawa, Jew and Gentile into one body, sa body of Christ ngayong dispensation. Okay? Sa verse 16, reconciled tayo into one body. Okay? And then verse 18 ng chapter 2 pa rin, may access tayo by one spirit unto the Father. Then sa verse 19, fellow citizens with the saints.
Mga banal ito, mga ligtas, mga anak ng Diyos. Ano po? Household of God, sambahayan ng Diyos. Mga members ng body of Christ, mga kapatid. Then sa 20, tayo ay built upon the foundation of the apostles and prophets. Ang cornerstone dito, ang panulukang pundasyon ay o bato ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Is our foundation. There's only one foundation of church. 1 Corinthians 3:11, and that is no other than our Lord Jesus Christ. Si Paul naman yung tinawag na master builder ayon sa Ephesians, 1 Corinthians chapter 3. So tayo po ay tirahan ng Diyos sa verse 22 through the Spirit. Then sa chapter 3, tayo po yung pinagpahayagan through Paul ng dispensation of the grace of God na pinagkaloob kay Paul, of course. Okay? At marami bang iba? Kung titignan natin mga kapatid, ano po? Dito po sa Ephesians chapter, dito sa buong book of Ephesians, rather, mga kapatid. So sa chapter 3 verse 10, bilang member ng body of Christ, tayo po ay privileged to make known yung manifold wisdom of God sa mga principalities and powers in heavenly places. Matututo sila at may educate ang mga angelic beings in the heavenly places. Tayo ang nagmi-minister sa kanila. In the past, ang mga angels ay nagmi-minister sa bansang Israel. Okay? Yan. Meron tayong boldness and access, chapter 3, verse 12, with confidence by the faith of Him, sa Diyos, of course. Ano po? Yan sa verse 15, tayo po ay miyembro ng whole family of God in heaven and in earth. Tayo po ang nasa heaven or family of God in heaven, samantalang dito sa lupa, of course, ay ang bansang Israel. We are one as a family in Christ anyway. Then, there are many things. Pagdating sa chapter 4, tayo po ay kabilang sa tinatawag na one body. Binanggit po dito, ano po? Na kung saan ay meron din pong one spirit, meron din pong one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. So, kasama po tayo sa tinatawag na unity of the Spirit sa verse 3. At perfect po yung unity na yan dahil 7 yung one na kung saan involved ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit or the Spirit of God. So yan po mga kapatid, sa chapter 4, idagdag ko lang, ano po, nung umakyat ang Panginoon sa langit, ay sabi nga ng verse 10, far above all heavens. Malayong mataas sa lahat ng mga langit. Anong purpose ng pag-akyat niya? That He might fill all things, upang mapuno niya, mapunuan niya ang lahat ng mga bagay. Ano yung all things na yan? Yung heavenly government. Thrones, dominions, principalities, powers. He will fill those things in the heavenly places through us, through the church, the body of Christ. Huwag po nating sayangin, mga kapatid, ang opportunity o pagkakataon. Kaya maglingkod po tayo ng tama, tapat, na ayon sa katotohanan sa salita ng Diyos upang hindi masayang ating sarili at nag-iisang buhay. Okay. So, balik na po tayo sa chapter 5 dahil maubusan po tayo ng oras, mga kapatid. Ano po? So, ang dear children ay hindi lang dito ginamit. Una sa lahat, ito'y may malaking kaugnayan sa anak ng Diyos, sa dear Son of God. Kaya po tayo naging dear children dahil nasa dear Son of God tayo. Dahil nasa beloved po tayo sa Ephesians 1:6. Tinanggap tayo ng Diyos Ama in the beloved. Sino yung beloved? The only beloved Son or the beloved Son of God. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Because we are in the beloved, tayo po ay beloved children of God or dear children of God. Ang Israel in the past, sila po yung tinatawag na beloved or dearly beloved of God. But now, ang church, the body of Christ, na kung saan ang largely Gentiles ang membership. Imagine that mga kapatid. Ano po? Tayo na ng una ay walang pag-asa, walang Diyos, walang covenant. Ay ngayon, kabilang sa mga dearly beloved sons of God or dear children of God. Gaya ng sinabi ko, yan ay dahil sa Panginoong Kristo. Tinawag siya na my beloved son sa Matthew 3:17 ang Ama. Ano po? Dito rin po sa Matthew 17:5, ito po ay deklarasyon ng Diyos dun sa tatlong mga apostles niya, Peter, James, and John.
Sabi niya sa kanila, "This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him." Pakinggan niyo siya. Kaya nga, sa Ephesians 1:6 ay tinanggap tayo in the beloved. Hindi katakataka, tawagin po tayong dear children or beloved of God. Gaya ng sa Romans chapter 1 verse 6. Okay? So, kung babalik tayo sa sa kaunting background ng Panginoon sa Old Testament, makikita natin na as beloved Son of God ay naging masunurin siya sa Ama, even unto death. Sa Philippians chapter 2, binanggit ni Paul yan, even unto death. Even the death of the cross, He became obedient unto death. So yun yung pagiging dear children or beloved sons of God or children of God or followers of God, kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? And then, dito kung babalik tanaw tayo sa buhay ng Panginoon, gaya ng sinabi ko, ano po, hindi po namuhay ang Panginoong Kristo ng kanyang, nasusunod ang kanyang kalooban. But of course, nung sabihin niya na not my will but your will sa kanyang prayer sa Gethsemane, alam na po niya kung anong kalooban ng Diyos. He knows the scriptures. May record po sa Isaiah na sila ay may komunikasyon or we will say pag-aaral ng Ama. Okay? Pinagkalooban siya ng tongue of the learned ayon sa Isaiah 50 verse 4. Okay, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. Ginigising siya morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. So ganun po dapat tayo mga kapatid. Ano po? Bukas ang ating pandinig sa salita ng Diyos, bukas ang ating isip, ang ating espiritu gumagana, fervent, marubdob, may connection sa Diyos, minamahal ang kanyang salita, sinasaliksik, inaaral, tinitindigan, sinasapamuhay, ipinaglalaban ng katotohanan without compromise, mga kapatid. Kagaya ng Panginoon sa Kristo hanggang kamatayan na susunod. Ayan. So, maraming patutuo yan sa mga, hindi lang sa Old Testament scriptures na tinatawag, kundi maging sa record ng Matthew, Mark, Luke, and John kung paano ang Panginoong Kristo, bago pa man siya nag-alay ng kanyang buhay ay nalugod na ang Ama sa kanyang pamumuhay. Pagsunod niya by faith. Dahil may faith of Christ na sinasabi po ang Word of God. Yung faith of Christ is Christ Himself exercised faith. Believing, obeying the will of the Father written down in the scriptures. So ang Panginoon Kristo throughout His life, no? Mula pagkapanganak hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, pagkalibing, pagkabuhay na maguli, pagkakit sa langit, the Lord Jesus Christ was fulfilling scriptures, the will of the Father, the Word of God. So ganun po dapat ang buhay natin. Ating spirit, soul, and body, okay, ay susunod sa Diyos as God's dear children kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. At may example din po siyang ginamit, si Paul na ating apostol. Siya po yung pattern sa 1 Timothy 1:16. Sa kaligtasan, pattern siya sa pamumuhay at sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po nagkulang ang Diyos, mga kapatid, ng tamang aral para sa ating mga members ng church, the body of Christ. Okay? So, nais ko lang banggitin ang Romans 1:7 na dito nga binanggit din ng Diyos na ang mga taga-Roma ay beloved of God. Kagaya ng dito sa Ephesians, dear children. Ayan. 1 Corinthians, bagamat mga karnal, mga taga-Korinto, ano po? Pero dahil meron silang perfect position, lahat ng blessings na mayroon sila ay kagaya ng mga blessings natin. O lahat ng members ng body of Christ, carnal man o spiritual, ay pare-parehong may blessings at pare-parehong pagtingin ng Diyos sa kanila. I write not these things to shame you, bagamat itong sulat na ito ay siyempre to rebuke them sa kanilang maling pamumuhay, no? Dahil di sila namumuhay as God's dear children, yun ay loving concern dahil sayang yung kanilang buhay. At kung mapapansin nyo, dito sa Korinto ay may issue ng pagtanggap ng reward. At dito rin sa Korinto binanggit yung judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 5:10. Okay?
that we may receive the things done, that everyone may receive the things done in his body, whether it be good or bad. Ayan. So, sabi ni Paul, but as my beloved sons, I warn you. So, may pagmamahal, pagmamalasakit. Okay, dahil naintindihan ni Paul ang pag-ibig ng Diyos. Then, sa chapter 15, verse 58, ang tawag niya sa kanila, my beloved brethren. Ayan po. Ganyan po si Paul. So, mga taga-Thessalonica, tinawag niya rin beloved. Your knowing brethren, beloved, your election of God. Colossians, put and therefore us the elect of God, the holy and beloved. So, yan po. Lahat ng mga believers sa iba't ibang dako, basta't member ng body of Christ ay mga beloved or dear children of God. Ayan po mga rin. Marami pong mga verses yan sa mga kasulatan. Hindi ko na po babasahin lahat to save time mga kapatid. Mga taga-Philippians, sinawag din niya sa chapter 4 verse 1, dearly beloved and long for. Okay, naintindihan niyo po ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo. Naintindihan niya kung anong kalagayan niya kay Kristo, kaya sa kanyang buhay nakikita yung katotohanan nun. Kaya nga, kung ano ka o sino ka, ano yung kalagayan mo, yung blessings mo, yun yung dapat na isinasa pamuhay mo. At yun ay mga spiritual blessings. Kung nakapokus tayo sa material world na ito, yung buhay natin, ang manifestation yan, worldly. I'm sorry to say, pero yun lang ang tanging paraan para maging godly. Naintindihan mo kung sino ka kay Kristo. Kung ano yung tunay na blessings mo in Him. Okay? So, chapter 5, verse 2 na tayo ng Ephesians. Pagkatapos niyang sabihin na be therefore followers of God, conclusion na ito, batay sa mga aral, doktrina, mga blessings natin na tinalakay niya sa chapter 1 to 4. Then, sa chapter 5, verse 2, and walk in love. So, mamuhay tayo sa pag-ibig. Okay. So, kung hindi natin naintindihan kung ano ang pag-ibig ni Kristo, hindi po tayo makakapamuhay sa pag-ibig. Dahil sabi ng verse, walk in love as Christ also hath loved us. Kagaya ni Kristo na inibig tayo. Past tense po yan. Hindi po kinakailangang ang Panginoon sa Kristo ay from time to time na ay ipakita niya yung pag-ibig niya. Tapos na po niyang pinatunayan yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Pinatunayan na po ng Diyos ang kanyang great love sa atin. Okay? Maging ng Panginoon sa Kristo. Nung iyalay niya ang kanyang sarili. Sabi ng verse nito, as Christ also hath loved us and hath given Himself, ibinuwis niya ang kanyang buhay, mga kapatid. Meron pa bang hihigit na pag-ibig sa pagbubuwis ng buhay? Na kagaya ng ginawa ng Panginoon para sa mga masasamang kagaya natin, mga taong di karapat-dapat, mga taong rebellious, no? At namumuhay sa kasalanan, wala pong higit sa pag-ibig na yan. Mga kaawa niya, inibig niya, pinagbuwisan niya ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil dyan, mga kapatid, sabi ng verse, and it given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Nalugod ang Diyos doon sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa atin. Sa pag-aalam ng kanyang sarili. Isang offering at isang sacrifice sa Diyos Ama na ang tawag ay a sweet-smelling savor. Isang mabangong samyo. Nagpapakahulugan na nalugod, na tuwa ang Diyos. Napawi ang kanyang galit at puot sa kabila ng ating pagiging masama, baluktot at rebelde. Dahil tayo ay nanalig doon sa kamatayan ng Panginoon sa pagbubuwis ng kanyang buhay. Nag-iba ang paningin niya. Kung dati ay makasalanan, kaaway, naging santo, beloved, matuwid. Okay? At lahat na yung mga tinalakay nating blessings. Okay? Sabi niya, walk in love. Mamuhay tayo sa pag-ibig o lumakad tayo sa pag-ibig. Okay? Ito ay in the light of God the Father's love and the love of Christ. Na kanyang pinatunayan niya, mga kapatid. So, ang salitang love ay 19 times dito po sa Ephesians ginamit. Okay? At ito pong love na ito ay nagmula, uulitin ko po, sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat alam natin to. Ephesians 3:19 sabi ni Paul, and to know.
Di po ito isang bagay na nararamdaman kundi dapat nalalaman with our spirit, with our inner man, through the Word of God. Ayan mga kapatid. Okay? Ito po yung, we will say, isa po sa mga motivating factor, if not the greatest motivating factor ng ating paglilingkod, pamumuhay. Paglilingkod sa Diyos ngayong dispensation of the grace of God. Ito pong love of Christ or love of God. Yan nga, sa Ephesians 3:19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Kung alam natin yung love of Christ, mapupuno tayo ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. We could act like God, we could think like God, we could act like God, and we will labor with God in what He's doing today. Yun po yung ginagawa ng isang mature son of God na may understanding sa love of God, sa love of Christ. Sa Romans 8:37, na in all these things we are more than conquerors through Him, sa pamamagitan niya, that love, past tense, that love us. At dahil naiintindihan mo kung ano yung love ng Panginoong Kristo, kaya mong harapin lahat ito, yung sinasabi ng verse 8. Persuaded that neither death, kahit kamatayan, nor life, yung life na full of persecution, gaya ni Paul, full of afflictions. Hindi naman po mabuting buhay ang buhay natin dito sa lupa, mga kapatid. Dahil hindi talaga tayo taga rito. Hindi kamatayan, ni buhay ng mga angels, principalities, mga pamunuan, or powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So kahit na ano pang kahirapan sa buhay na ito, kung babasahin, babalik pa tayo sa the same chapter 35, 36, lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay na ito, kagutuman, tabak, lahat na pangit na bagay na pwedeng mangyari sa physical na buhay nito, makakayanan nating harapin, at we are more than conquerors through Him that love us. Kung naintindihan natin yung pag-ibig ng Kristo. Yan mga kapatid. Hindi po tayo magko-compromise. Titindig po tayo hanggang kamatayan. Okay? We can do nothing against the truth but for the truth. Now, sa Galatians chapter 2:20, sabi ni Paul, I am crucified with Christ. No? Memorize na po natin to. Nevertheless, I live, yet not I. Hindi po tayo ang issue, hindi na ikaw, hindi na si Dominic Catindoy, kundi dapat si Christ na nabubuhay sa akin. Makita siya sa pamumuhay natin. And the life which I live in the flesh, sa mortal body nito, I live by the faith of the Son of God. Kung paano ang Diyos, ang Panginoong Kristo ay sumunod sa will of God, sa will of the Father, sa Word of God. Gayahin po natin, I live by the faith of the Son of God. That faith which is working in us. Okay? Who loved me, past tense, and gave Himself for me. Babalik at babalik tayo dun sa cross, kung saan nahayag yung dakilang pag-ibig ng Panginoon, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. Ephesians 2:4, but God who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved, past tense na naman. Husbands, love your wives, even as Christ, 5:25, also love, past tense. Hindi po present tense. Inibig ang church when He and gave Himself for it. Saan? Dun sa cross, nang siya namatay. 2 Thessalonians 2:16, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us, past tense na naman. Ang Panginoong Kristo at ang God, even our Father, which hath loved, past tense. So, hindi po tayo kumbinsido dun sa pag-ibig ng Diyos na yun. Pag-ibig ni Kristo na yun, nangyalay niyang kanyang buhay. At naghahanap pa tayo ng ibang proof o patunay. At yan ay hinahanap natin sa mga material na bagay. Sinasabi natin, Lord, heal me if you love me. Lord, please bless me. Please take this problem. Please save me from calamities, from super typhoon, from earthquakes. Ngayon, marami pong earthquakes na nangyayari. Ang tanong, ready po ba tayo? Sa alinmang mga pangit na pangyayari sa buhay nito. Kamatayan man, no, alinman, tabak, kagutuman, alinmang
Hindi ka nais-nais. Kung naintindihan mo ang love of God, hindi ko sinasabing hindi ka matatakot, but you have the power to conquer. You have the power, the ability na kung saan ay pagtagumpayan, paglabanan. Yung panghihina ng kaloob, panghihina ng ating kalooban na dulot ng mga hindi magandang pangyayaring ito ay maiibsan. Mapapalakas ang kalooban natin kung naintindihan natin yung love of God, love of Christ. Yung mga blessings natin, lahat ng bagay na nasa atin na kay Kristo na hindi mawawala magpakailanman. Okay? And it's given us everlasting consolation. Nasaan po yung everlasting consolation natin? Wala po dito sa lupa. I mean, hindi po sa mga material na bagay. Mga bagay na pang walang hanggan, mga material. Yung ating everlasting consolation. Good hope, yung ating mabuting pag-asa, wala po dito sa lupa. If in this life only we have hope in Christ, 1 Corinthians 15:9, we are of all men most miserable. Kaya nga po, tumututok tayo sa eternity dahil in eternity, we will be with Christ, we will be resurrected with Him, we will be having glorified bodies, and we will be enjoying all the riches of heaven. At kung tayo tapat pa na naglilingkod batay sa katotohanan, we will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ, sabi ng Colossians 3:24-25. Ayun mga kapatid. So, hindi po tayo sa religion maglilingkod, sa organization, kundi sa Panginoon Kristo. We can serve the Lord every day in the Spirit, na kung saan ay kinokontrol ng Word of God, at yan ay may epekto sa ating kaluluwa at lilitaw, lalabas sa ating katawan. Ipe-present natin ang ating bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God. Mag-uumpisa sa Espiritu na puno ng salita ng Diyos. Okay? For the love of Christ, 2 Corinthians 5:14, constrained us. Yan po, yung nagmo-motivate kina Paul sa paglilingkod. Yung love of Christ constraineth us. Pumipilit sa amin because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Romans 5:5 and 8, madalas po natin binabasa, and sabi ng verse 5, and hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. At yung love na yan ay binanggit sa verse 8, but God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. If we fully understand, appreciate, and believe yung manifestation, yung proof ng God's love in Christ at Calvary, maintindihan natin sinasabi ng verse 5 na the love of God is shed abroad in our hearts. Yung love na yan will strengthen us by the Holy Ghost po, ang sabi ng verse. It will comfort us. Kahit na ano mangyari sa buhay na ito, we have that love na nagmo-motivate. Tinitindigan po natin yan, pinaniniwalaan. Ay wala pong makapagpapagpapahina, makapagpapahina sa atin. Sabi ng Romans 8:28, and we know, isang bagay na alam natin, hindi isang bagay na sa pantaha lang o idea, that all things work together for good to them that love God. We love God because, first of all, He loved us. And His love is shed abroad in our hearts. Hindi natin sariling pag-ibig yan. Pero kung di mo naintindihan yung love of God, love of Christ na yan, you do not know how to apply yung sinasabi ni Paul na love of God. Those who love God, or those who know the love of Christ, understand it, appreciate it, and believe it, mga kapatid. To them that love God, particularly tumutuko yan sa mga mananampalataya. So, lahat naman ng mananampalataya, we can say, in the sense na the love of God is shed abroad in our hearts, we love God. Pero, ang malungkot lang is, sa practical life, hindi madalas nakikita ito. Okay? Sa practical life ng mananampalataya. But I believe na we have all the love of God in us. Lahat ng believers ay shed abroad yung love of God in our hearts by the Holy Ghost. Then sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I hath not seen or ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So itong them that love Him, mga members ng body of Christ. Again, ulitin ko, we have that love in our hearts. Okay? The love of God is shed abroad in our hearts, na nakabatay in view of the love of Christ.
ayon sa Romans 5:8 na kanyang pinatunayan at Calvary. So we should love God, the brethren, even our enemies, if we have that love of God. Dahil yan ang sabi ng verse, walk in love, as Christ also hath loved us. Okay? Because we have the love of God in us. Okay? Maging ang Panginoon sa Kristo, tinuro niya no, na love your enemies. At mayroong pagpapahalaga din sa pag-ibig ang turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad noon, way back sa Matthew, Mark, Luke, and John. Sa 1 Corinthians 2 na binanggit nga na ang them that love him ay mga members ng Church, the Body of Christ. Then sa 1 Corinthians 8:3, but if any man love God, the same is known of him. So sino yung mga taong nagmamahal sa Diyos? Yung mga anak niya, yung mga member ng Body of Christ. The same is known of him. At sino ang mga kilala ng Diyos? Yung mga nakay Kristo, yung mga beloved sons of God. Okay? Sa 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Let him be accursed. Maranatha. My love, sabi ni Paul, of course, love of Christ yun, love of God, be with you all in Christ Jesus. Amen. So, mismong sa buhay ni Paul, nakikita yung pag-ibig, pagmamalasakit ng mga kapatid. Ephesians 1:15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Itong mga taga-Efesos, meron talaga silang pag-ibig na. Okay? Kaya nga ipagpatuloy nila yung paglakad, pamumuhay sa pag-ibig, maging followers of God, kagaya ng Diyos na Diyos ay pag-ibig. Gaya ng Panginoon sa Kristo na ibinigay niya ang kanyang sarili, pinatunayan ang kanyang pag-ibig. Okay? 1 Corinthians 1:4, Colossians 1:4, since we heard of your faith, mga taga-Colossus, in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints. So, natural na lang po yan, makikita sa mga mananampalataya. Kung naiintindihan yung love of Christ, may word of God na kumikilos in the spirit, na kung saan ay tatagos sa kaluluwa at na expression sa katawan, mga kapatid. Natural po yung makikita sa mga believers na naiintindihan, nakakaunawa sa kanilang mga blessings, position in Christ. Okay, mamumuhay sa pag-ibig yan, lalakad sa pag-ibig. Husbands, Ephesians 5:25, sa mga husband po ito, husband and wife relationship, love your wives. At bakit mo mamahalin yung asawa? Sabi ng verse, as Christ also loved, inibig na niya ang church. Kailan niya inibig? When and gave himself for it, when he died on the cross for the church. Okay, so tinuturuan talaga tayo ng Diyos na ibigin ang bawat isa, maging sa husband and wife relationship. Ang husband, mamahalin niya ang kanyang asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ganun din ang wife. Mamahalin din po niya ang kanyang asawa. Titus 2:4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands. So dapat naiintindihan din nila, hindi lang husbands kundi their children. So having again understanding the love of Christ, love of God, na shed abroad by the Holy Ghost in our hearts. Okay, yan po ang sinasabi ng Titus. 1 Thessalonians 1:3, remembering without ceasing, pati mga taga-Thessalonica, meron sila nito, without ceasing your work of faith and labor of love. Labor of love. Ito yung charity in action. Godly love in action, yung charity. Labor of love, mga kapatid. Hindi lang sa mga banal, kundi sa katotohanan, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtataguyod ng katotohanan ng Ebanghelyo. Magandang patotoo, mabuting patotoo. Then may patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Now, yung mga katagang sweet-smelling savors at verse 2, dahil wala na po tayong oras, medyo tutungay lang po tayo sa ilang mga talata. Halimbawa, si Leviticus 3:16, and the priest shall burn them upon the altar, tungkol sa isang animal sacrifice, it is the food of the offering made by fire, for a sweet savor, all the fat is the Lord's. So, ganyan. Yung mga nire-require ng Diyos na mga clean animals na pinaalay niya in time past under the law sa mga pari ay nandito yung mga katagang for a sweet savor. A type of Christ po yung pag-aalay nitong mga hayop poon for a sweet smelling savor. Ganyan din po ang naging tingin ng Diyos sa alay ng Panginoon sa Kristo
Nung ipahayag, patunayan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin, para sa church. Binigay niya ang kanyang sarili. Yun ay sweet smelling savor unto God, mga kapatid. Okay? So, marami pong talata yan sa Old Testament tungkol dyan. At nawa, ganun din ang makikita sa ating buhay, sa ating practical life. Finally, 2 Corinthians 2:15, sabi ni Paul, for we are unto God a sweet savor of Christ. So, yung buhay mo na ngayon. Sabi nga ni Paul, di ba sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Para maging sweet-smelling savor, kalugod-lugod na tutuwa ang Diyos sa pamumuhay na yan. At ulitin ko sa talatang yan sa Romans 12, hindi binanggit ang Espiritu, pero balinaw sa mga sulat nito. Naglilingkod siya sa Ama sa Espiritu, fervent in spirit, okay? Serving the Lord, mag-uumpisa sa Espiritu na may katotohanang pinaniligan, pinagbabatayan. Hindi po sa damdamin, sa feeling, sa emotion. Kaya imposible ang makapaglingkod, makapag-present ng kanyang sarili na as living sacrifice o ng kanyang katawan ng isang believer, unang hindi naintindihan. Remember, Romans 1-11, maraming doctrines dyan involved bago nag-conclude sa Romans 12. Sana maintindihan po natin, mga kapatid. Huwag po nating basta i-apply isang verse ng walang understanding sa maraming bagay na tinalakay ni Paul, tinuro niya sa kanyang mga sulat. Kaya napakahalaga ng palaging pag-aaral, pagsasaliksik para ganap tayong mapuno, mapuspos ng katotohanan at maging makatotohanan, tama ang ating paglilingkod at hindi nawawala ng kabuluhan. So ulitin ko lang, sabi ni Paul dito, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. Ang mahalaga, God is well pleased sa kanilang buhay. Kagaya ng pagkakalugod ng Panginoong ng Diyos Ama sa Panginoong Jesucristo, nangyayari niya kanyang sarili. Kung ano yung purpose ng Diyos sa kanyang pagparito sa lupa para sa ating lahat. So tayo rin na mga anak ng Diyos, member ng Body of Christ. Gayon ang ating ipapahayag sa ating pamumuhay. Hindi po tayo magsisisi, walang kalugi-lugi ang matapat na paglilingkod sa Panginoon. Kahit na sa mundong ito, hamak lang tayong tinitignan ng tao, ordinaryo tayong tao, hindi tayo kabilang sa mga tinatawag na elite, o mayayaman, mga oligarko, wala tayong pera, wala tayong marangal na pamumuhay sa paningin ng marami. Ang mahalaga, nasa katotohanan na kay Kristo, yung salita ng Diyos, nasa ating buhay, kayamanan natin in these earthen vessels, at nalalwalhati, mabangong samyo ang ating buhay sa buhay na ito, sa paningin ng Diyos. Ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa tiyak sa iyong kaligtasan, di pa huli ang lahat, matagal nang nagbuwis ng kanyang buhay, nag-aari ng kanyang buhay ang Panginoon Kristo. Siya namatay dahil sa iyong kasalanan. Binuhos ang kanyang dugo, pangtubos, pambayad sa lahat nating mga kasalanan. Ang ating tagapagligtas, bagamat namatay, inilibing sa ikatlong araw, muling nabuhay. Buhay ang ating tagapagligtas, tagumpay ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Nalugod ng Ama at lahat ng lalapit sa Diyos o nais maligtas, magtamo ng kaligtasan, tatanggapin ng Diyos kung sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung magtitiwala sa Panginoong Jesucristo sa ginawang sakripisyo at alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Pero kung hindi tayo magtitiwala doon, yun ay sapat na, kundi sa religion natin, sa ating mga gawa, sa ating mga leaders tayo nagtitiwala, kawawa tayo ba ng araw? Imagine, kapag gumarap ka sa Panginoon na hindi pala siya ang tagapagligtas mo, pinagkatiwalaan mo, hindi ka naniwalang sapat yung kanyang ginawa, kundi naniwala ka na ang religion mo ay makakatulong o mga leaders mo pinaniwalaan mo sa halip ng Word of God, si Kristo, kapahamakan siya, mga kapatid kaibigan. Kinalulungkot kong sabihin, siya ay darating bilang isang hukom. Hindi na kagaya ng dating mapagpakumbaba, maamo na nag-ali ng kanyang buhay, nagmahal, pinatunayang mahal niya ang makasalanan ang kanyang mga kaaway dahil inialay niya ang kanyang buhay. Huwag na nating hintayin ang araw na siya ay haharapin natin bilang hukom. Ngayon pa lang, sumampalataya ka na bilang yung tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tsak, kabilang ka sa mga mananampalataya
na luluwalhatiin, makikita ang kalulatian ng Panginoon sa kanila sa araw na yan na kanyang pagparito. Kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, huwag mo sayangin ang iyong buhay, kaibigan, kapatid, kapag-anak, sa mga bagay na walang kabuluhan pansamantala. Hindi ko sinasabing masama maghanap buhay, magsumikap, pero higit sa lahat, pahalagahan mo ang spiritual na bagay. Huwag sanang dumating sa iyong buhay, sa eternity na lilingon ka at babalik sayang, manghihinayang ka. Dahil ginugol mo ang marami sa iyong oras at panahon sa mga bagay ng mga makamundo lang. Alalahanin natin, pansamantala lang ating buhay. Lilipas at lilipas tayo. Ang mga bagay na walang hanggan pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. So doon po natin gugulin ang ating buhay, ang ating panahon. Sa buhay na ito, makatawid lang tayo na nalalwalhati ang Diyos sa ating buhay, ang Panginoon si Kristo, at namamagnify ang kanyang salita. Yun po ang pinakamainam, pinakamasaya, pinakamagalak na pamumuhay sa mundo ito. Maraming salamat sa inyo pong matyagang pakikinig, pag-aral. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Thank you so much po.